Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay po ng update dito po sa ating demo at isa po sa napakahalagang component para po sa mataas na ani ay yung pong sustansya. Kaya naman po tayo po ay nag-analysis gamit itong -1 element kit kung saan ang kagandahan po nitong MOET o MOET, imbis na ang laboratorio o ang technician ang nagsasabi kung anong kulang na sustansya sa palay, ay hindi na po sila, yung palay na mismo ang nagsasabi kung ano ang kinakailangang abono na ilagay po sa kanila. Kaya naman po ito ay napakahalaga sa pagsisimula ng pagtatanim natin. So ito pong mga ganitong soil analysis kit ay pwede po ito sa 5 hektarya. So depende pa rin sa topografiya ng inyong lupa. Kung mataas, di yun ang sama-sama. Yung lugar na mababa, yun ang sama-sama. Katulad po nung ginawa natin. Kaya po 2 soil analysis po ang ating pong ginawa po dito. So ito po ay pwede nyong gamitin sa loob ng 2 years. So ibig sabihin, yung analysis nyo ngayon, di 4 na cropping. Ano po, yung paggamit po ng MOET. So sinasabi nga po dito sa rekomendasyon ng MOET na ito ang paglalagay ng pataba sa palayan ay nakatutulong sa mas magandang paglaki ng palay, pagbuo ng uhay, at pagkakamit ng pinakamataas na ani na kaya ng variety. So ibig sabihin yung maximum yield. Meron kasi tayong average yield at maximum yield ng isang variety. Ang nagiging problema sa iba nating magsasaka, hindi pa umaabot sa average yield. So kaya naman mainam na masubaybayan ang tamang nutrisyon ng palay simula pagsusui hanggang paglilihi at pamumulaklak. So yun po yung critical na stage na dapat ay tama ang sustansyang ilalagay po natin sa palay. Tama, sapat, timing. So madalas nagiging pandak, naninilaw, at hindi masigla ang palay na may kakulangan sa nutrisyon. Yan po. So minsan napapagkamalan din nating pinsala naman ng sakit at mga peste o insekto, yung pong mga ganong hitsura ng palay. So pakita ko naman po sa inyo yung naging resulta ng soil analysis natin dito sa demo. Yung pinakakaliwa, yung pinakadulo na yan, ito po yung palay kapag walang abono ang palayan. So ganyan po ang itsura niya. Halos hindi na makasuy, mabababa, madilaw. Yung NPK naman, yung kasunod, ibig sabihin meron siyang nitrogen, phosphorus, potassium, kumpleto siya. Yan yung pinaka-model natin. Dapat lahat ng palay, ganyan ang itsura kung walang mga deficiency o kakulangan. So yung katabi niya, nitrogen, kita nyo halos wala ding suwi, madilaw. Ibig sabihin, yung palaya na yan, deficient sa nitrogen o nitroheno. At kasunod niya yung phosphorus, medyo mag-green pero mababa kumpara mo sa model. Mas kakaunti rin ang suwi kumpara sa model. So ibig sabihin, deficient din siya doon sa sustansyang phosphorus. So nitrogen and phosphorus, yun po ang deficiency nitong palaya na ito. So kita nyo yung complete, napakadaming suwi, ano, kumpara doon sa deficient na nitrogen at saka phosphorus. So yung ibang ano naman, element, potassium, sulfur, copper, zinc, magaganda naman siya lahat. So ibig sabihin, yung iba nga ay halos mas magarbo pa dito sa complete fertilizer o dun sa model natin. So ang bibigyan natin ng pansin ay yung kakulangan ng nitrogen at phosphorus. So yung pong pinakadulo sa gawing kanan, wala din po yung fertilizer, yung kabilang dulo po. So yun po, so dito po ako magbabase kung anong sustansya ang ilalagay natin habang lumalaki yung halaman. So base nga po sa resulta ng pagsusuri ng lupa,
Ang sustansya na sapat ay potassium, copper, and zinc at ang kulang naman ay nitrogen, phosphorus at sulfur. Sinama ko na po yung sulfur sapagkat nung binilang ko po ang suwi ay 80% nakakaunti kumpara dun sa model na complete fertilizer. So ito naman po yung rekomendasyon base dun sa pakete na kasama nitong mga sustansya na ito. Kulang na elemento ang nakalagay dito ay kung nitrogen, phosphorus at sulfur. So 10 araw daw po pagkalipat tanim o 14 na araw kung nagdapog o 20 araw pagkasabog tanim, kinakailangan po na maglagay ng 2 sakot kalahati ng ammonium phosphate o 1620. So 2 sako po ang nire-required nila na pambasal. At doon naman po sa gitnang bahagi ng pagsusuwi, ito yung sinasabi natin na around 20 to 25 days, kinakailangan pong gumamit ng leaf color chart. Kasi po, para malaman kung kailan maglalagay ng urea. So sa panahon daw naman ng paglilihi, ito yung mga 45 to 55 days, ay pwede rin gumamit ng urea base sa leaf color chart. Yun po yung rekomendasyon na andun sa pakete. So ito naman po yung rekomendasyon ko dito po sa palayan na ito. So ito po ay para sa isang ektaryang palayan. Ang first application po ay maglalagay po ng isang sako na complete fertilizer with sulfur at 1 bag na 1620. So papaliwanag ko po kung bakit. Yung 1620 po, yun po ay para mapunan ang pangangailangan ng lupa sa sustansya. Dahil yun ang kulang yun ang lumabas sa MOET. Yun naman pong triple 14, ito naman po ang suporta ko dun sa palay habang siya'y lumalaki. So naitama ko yung kakulangan sa lupa at nabigyan ko ng sustansya yung palay na lumalaki. So, kasunod po noon, yung second application ko, yung side dressing, maglalagay po ako ng 1 bag 1620 dahil yun nga po ang kulang base sa soil analysis at dahil lumalaki na ang dahon ng palay at suwi, marami na rin. So, magdadagdag po ako ng 4600 dahil yun rin naman po, deficient pa rin sa nitrogen yung lupa base sa soil analysis. At yung pong ikatlong paglalagay ko po, yung last application o top dressing, ito po ay itatiming ko sa panahon na naglilihi ang palay. So ang ilalagay ko po ay 1 bag na 4600 at 1 bag na 0060 yung potash. Paghahaluin ko po ito. So bakit po? Sapagkat dahil nga po ang analysis natin, kulang talaga sa nitrogen, so dapat supplyan ang lupa at malaki na rin ang requirement ng palay sa nitrogen. At siyempre dahil nga ito ay manganganak na magbubutil na, kinakailangan kong palintugin yung butil, pabigatin, kaya lalagyan ko ng 0060. Kahit na po yung sa palayan mismo o sa tubigan ay sufficient naman sa potassium, kailangan pa rin suportahan. Ang sobrang potassium naman po kasi, hindi po katulad ng urea yan na tumatakas sa hangin. O yan po yung naiiwan po sa lupa at mapapakanabangan po natin naman yan sa susunod na mga panahon. So yun po, ito naman po yung rekomendasyon ko lang, nasa sa inyo pa rin po, based sa inyong analysis, kung tingin nyo ay tama yung akin pong mga naobserbahan. So yun lamang po at looking forward po tayo sa mga kasunod na gagawin natin na pag-aaral dito po sa ating ginawang demo. So yun po, like, share, and subscribe.